Ang video na napanood ng buong Pilipinas, na yon, pinaglalaban kung pwede bang marinig sa korte. Unang linggo ng impeachment trial ni Sara Duterte, isang kwento lang talaga, ang video laban sa depensa. Ganito ang nangyari. Ako si Kuya Mark, mga matanong, simulan na natin. The official count is 12 in favor, 8 against. The majority, those who are in favor, has it. So, President, The court resolves to elect Senator Chis 12 kontra 8. Hati na ang korte, wala pa man ng ebidensya. At ang una niyang malaking ruling, that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This literal interpretation 16 sa 24. Tandaan niyo ang numerong yan. Yan ang buong laban. Kinabukasan, ang video na. Yan yung nakita natin sa ikalawang araw ng impeachment trial kung saan finally ay plinay ang mga videos showing na nagbanta si Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama nga dyan yung November 23. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Yan ang narinig ng korte. Exhibit na yan. Pero bago ito tumugtog, muntik nang hindi umabot. Nagdesisyon ang presiding officer ng impeachment court na si Chiz Escudero na pwedeng ipakita ng prosecution yung excerpts pero yung defense pwede rin naman nilang i-play yung buong video kapag sila na yung nagpapakita o magpepresenta ng kanilang ebidensya, ng kanilang testigo sa impeachment court. 2 minutes lang sana ang i-play ng prosecution. Pero objection dito, objection doon. Pakinggan nyo. Si Attorney Amando Virgil Ligutan na private prosecutor ay paulit-ulit ding nakatanggap ng persistent objections mula sa defense lawyer na si CJ Narvasa sa pag-examine ng witness ng Day 3. Ang testigo ng NBI ang nag-authenticate ng video. At dito nagsimula ang gisahan. Good afternoon, Mr. Kalilong. Good afternoon, sir. During your direct examination, you testified that you were trained on photo and video authentication. Yes, sir. And you testified that you got this training from MaxCore Interventures. Yes, sir. And you said that the training you got from MaxCore Interventures was in digital forensics. Yes, sir. MaxCorp Interventures. Tandaan ang pangalan. Kasi binasa ng depensa ang mismong papeles ng kumpanyang yan. Primary purpose, to engage in the business of trading both import and export of goods on wholesale, retail basis. Do you see that, sir? Trading company. Yan daw ang pinagkunan ng digital forensics training. Ang punto ng depensa, kaya bang panindigan ang pagiging eksperto? At eto pang tanong ng depensa, did you really investigate? Walang affidavit ang tatlong sinasabing tinarget, sina Marcos, Liza, at Romualdez mismo. Ang sagot ng NBI, totoo ang video, hindi gawa ng AI, hindi edited, at ang buong laban ng depensa, konteksto raw, galit lang dahil sa detensyon ni Zuleika Lopez. At habang lahat to, may nakaabang pang laban. Sa July 15, pag-uusapan kung bubuksan ang tax records ni Sara, ng asawa niya, at ng 22 na negosyo. Pero ang pinaka-aabangan, sa Monday, July 13, si Zuleika Lopez na mismo ang tetestigo. Ang taong ang detensyon ang sinasabing mitsa ng lahat ng ito. Kung saan man to pumunta, nasa record na ang video. At ang tanong ng linggong ito, mga matanong, ang ebidensyon ayaw ipaharap. Kayo na ang humusga kung bakit. Sagot sa comments. Yun lang muna. Mag-isip-isip tayo at kita-kits sa susunod na tanong.